Spectrum Networks. Pangalawang unit natin galing kay Madam. So, inaayawan nila kasi nag-overheat daw. Pero, hindi naman nag-overheat yung kay Madam eh. Kaya murder tayo ulit. Ayan, so mayroon pa siyang receipt. Hindi to galing ng Shopee, direct sa kanila to. Yan, mini OLT. So, meron siyang kasama dito ano. Scan mo yan. Ito yung password niya para makuha mo yung files. Yan, so ito yung laman. Yung 5 volts 1A na PSU niya. Yung mini Jipon OLT. And of course, yung kanyang OLT stick. Yan. May kasamang heatsink. Yan. Yan, diba? So, ito naman. Ang pagkain naman. Yan siya. So, mamodify natin to. Pero, syempre, mawawala yung warranty. On yung fan. Ito yung kanyang temperature. 58. Yan, i-try natin isaksak yung kanyang fan. Kumagana na yun. Yung kanyang temperature. Tingnan natin mamaya. Mababa siya. Pagka nice yung fan 43. Okay, so connected tayo sa wireless. Yan, net 5G1. So ito siya. So nakalagay dito is
Ayan, normal yung connection status. System info. Okay. Then 1. Okay. So, meron tayong IP address doon. Ayan. Then, optical. Ayan. So far, okay naman. Punta tayo sa speed test. Okay. Speed test ako. Okay, so ayan ang nakukuha niya, 10 MB. Then pakita natin yung setup sa ating camera. So ayan siya. So white. So pumasok siya dito, then ito pumasok dito sa yung GPON. Yan, so yan ito. Then punta tayo sa connect tayo sa ating sa wifi sa ating server. Ito na lang. Then ito. Then punta tayo sa ito. Yan, sa dashboard dito. And dito tayo sa ayan, active users. Ako yan. Then ito, connected PPPoE. Ayan, ayan yung remote niya kanina. Then punta tayo sa ating PPPoE account. Ayan, so ito si user 1. Ayan nakalagay, 10 Mbps. Click tayo sa dashboard. Ayan. So ito siya yun. So dagdag pa tayo ng isa. So ito guys, yung second na natin, unit natin. So makikita nyo is 200 na siya, hindi siya 100. And dito sa system info, yan, so one port, yan, iba na yung IP address niya. And then sa WLAN, ayan, may 2 siya, may 2. Okay, so may net na siya, no? May net na siya. So optical pa rin. Upstream port natin is optical pa rin. Then mag-speed test tayo. So ito. Speed test tayo. So yung kanina is 10. Ito naman is 20. Ito si client 2. Ayan. Ayan. So, kung makikita ninyo, ito si client 1 kanina. Ayan, ito si client 2. Itong nasa baba. Ayan. Ayan. So, kung i-scan natin yung ating wifi, ayan, ito si client 2, ayan si client 1, client 2, client 1. Then, connect tayo sa ating main server. I-check natin yung status nila doon. Dito.
Then, punta tayo dito. So, ayan. So, dalawa na yung active. Okay, then gawa pa tayo ng isa pa. So, lastly guys, ito yung third router. Ayan, so net 3 siya. Kikita nyo is 230 na yung kanyang IP address. So, may net na siya. And speed test tayo. So, itong third router is user 3 na may 30 Mbps na plan. Ayan. Okay, so pakita ko yung ayan siya. So, user 1, user client 2, client 3. And then, ito yung yung status niya. Ayan. So, yan is, ayos lang yan kasi hindi naman nakakat talaga in actual. Ito. Yan, so kahit tanggalin na natin to, so, gagana pa rin yan. Yan, wala na yan. Nakakonect doon sa ating mini GPON. Pero ito, gumagana pa rin sila. Yan. So, tignan nyo. Meron pa rin siyang internet. Yan, see? So, ito yung temperature niya. Dito naman guys, ipakita naman natin yung monthly. So, connect muna tayo dun sa ating PPPoE na expired na yung kanyang subscription. Dun sa isa pala, sa 2 pala yun. Ayan. So, ito ang lalabas, may magpa-pop up. Sabi niya is, ayan, kailangan mag-buy subscription kasi expired na yung kanyang account. Okay, so pag nag-buy ka, may lalabas QRPH. Then, ilang months mo gusto. So, yung amount is, nilagay mo kasi dun sa server yan. Then, mag-pay now siya. Yan yung mangyayari. Now, disabled yung ating online payment. So, ganito ang ating gagawin. So, pupunta tayo sa ating Wi-Fi 5 soft admin dashboard. Yan. Then sa PPPoE account, pakita lang natin muna yung expired na subscription. Ayan, expired. So, kung gusto nyong ituloy yan, control nyo naman yan na hindi sila nagbabayad muna. Kayo na lang bahala mag-extend ng expiration niya. Manually. Pati yung amount. So, hindi pwedeng baguhin yung amount dun sa side ng client. Then, dito sa online payment, ayan, gagawa ka ng API key. And then, magiging trial yun. So, meron kang trial for 1 month para gamitin yung online payment na yun, yung magbabayad si client online. So, kailangan mo ding i-add yung kanyang billing account yan. Then, pupunta ka na sa store wifi5soft.com para i-activate yung iyong online payment. So, pag mag-activate ka, kailangan ng serial key at saka yung email na makukuha yung serial key doon sa iyong license info. Then, pagka-paste mo yan, lalabas yung online payment. Kailangan mong bayaran is 100 pesos for the activation. Then,
pwede na yung magamit yung iyong API key, then save. Then after 1 month, mag-expire yan. Kailangan mong bumalik dito. So, kokopyahin mo kailangan yung API key. And then, babalik ka sa Store Wi-Fi 5 Soft, i-paste ang iyong API key at iyong email. At lalabas yung monthly payment. Recurring fee po ito, 100, 1 month, 300, 3 months, and 12 months naman is 1.2. Visit linkforties.net and earn money through links now.